Samantala, sa iba pang balita, nagbabala ang isang IT firm sa pagpapalaganap ng cybercriminals sa bansa. Kaugnay nito, pinag-iingat ang mga OFW sa kanilang money transactions. Ang detalyeng hatid na yan ni Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Sanhi ng patuloy na paglago ng information technology, lumago na rin ang hanay ng mga nananamantala o cybercriminals na nangangalat ng mahalaga at personal na impormasyon kasama ng pinansyal na datos at maging ang pinapadalang remittances ng mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng transaksyon sa internet gamit ang mga makabagong smartphones, tablets at iba pa. Dahil dito, pinag-iingat ni Jasmine Chang, Corporate Communications Manager ng Kaspersky Lab Southeast Asia, isang IT firm na namamahagi ng online security ang mga Filipino at OFWs upang hindi mabiktima ng mga cybercriminals. Ayon kay Chang, bagamat unang ginamit ng mga cybercriminals sa mga online virus na sumisira sa personal na datos ng mga internet users para makilala, ginagamit na ito ngayon upang magkaroon ng aksesibilidad sa personal at pinansyal na impormasyon at datos ng mga online users upang makapagnakaw. In 2011, the whole entire landscape has changed. It's no longer for fun. Most of the time, they will use it to steal identity, to steal company information, to steal business information, and all these, by the end of the day, is for financial gain. Okay? So it's all about money. And we will analyze it about 70,000 samples per day. Bukod sa mga websites, pinapasok na rin ng mga cybercriminals sa mga social networking sites na maaaring pagkunan ng mahalagang impormasyon ng mga online users sa pambibiktima. Whether you have it here, but in Malaysia, there is one financial institution, one bank, that actually integrates banking transactions with social media, Facebook for that matter. Which means they can install this particular app on Facebook, they can transfer their money to their friends, or they can even buy prepaid reload cards for their phone. So, knowing that social media is already a dangerous platform and financial institution moving towards social media, that's even a scarier thought. Kaugnay nito, hinikayat ni Chang ang mga online users na suring mabuti ang kanilang transaksyon sa pamamagitan ng internet upang hindi mabiktima ng mga cybercriminals. The safe money technology, the virtual keyboard, these are all essential tools that are available out there. Okay? And lastly, we can take the steps as us as humans. We know how to do it. We do not take risks because as soon as your money is being stolen, there's nothing much you can do. So we should always be a little bit paranoid, you know, just to be extra careful to do what we should do. Noong nakarang taon, umaabot sa $1.2 trillion ang naisagawang online purchase o transaksyon sa buong mundo na kung saan malaking bilang dito ang posibleng naging biktima ng cybercriminals. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.